Kagandang pagkakataon po na ito ano para po malinawan sa amin po na lalo na doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin kung ano nga ho ba talaga ang first siguro ang advantages nung para sa amin na taong bayan yung pagdedeklara po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtakbo for 2028. Well, isa po sa mga nakikita ko agad na advantages ano, ay ginawa niyang malinaw sa taong bayan by formally declaring I think the past few days na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 election. Mhm. So dahil diyan, maaga pa lang ninilay-nilayan na ng mga Pilipino kung ano ba ang mga qualifications niya at kung nararapat ba siyang i-ano 'no, ihalal bilang pangulo. So yun po, malinaw na siya ay tatakbo at agad-agad makakapag-isip ang mga Pilipino ah, tungkol sa kanyang kakayanan na magpatakbo ng bansa kung sakaling siya ay mahalal bilang pangulo. At hindi lamang po siguro yun ano, Prof. Siguro nakikita na natin from 2 years from now yung magiging future natin, no? Siguro by 2029 kung sakaling siyang manalo at iboto natin, kita na natin ngayon kasi dun sa mga nangyayari ngayon, sabi nga 'di ba yung past, yung history, yun yung ano natin yun yung makikita natin sa future, karugtong ng future. Now, yung disadvantage, ano naman po ang disadvantage niyan, Prof? Well, actually, disadvantage po ay para sa taong bayan na kung sa gumaman point of view ng mga Pilipino by declaring early on that she's going to run as president sa 2028, napaaga po yung politika. Kumbaga man Mhm, yung election season. mhm. So ibig sabihin, ang dapat sana inaatupag at this point in time ano, dapat ang inaatupag ng mga political leaders natin, regardless kung tatakbo sila o hindi, dapat ang inatupag nila ay ang kanilang trabaho na maglingkod sa taong bayan at hindi ho pamumulitika. Oo, kasi by saying na tatakbo ko, ibig sabihin ang iniisip niya na agad yung 2028. Kumbaga man nagmamadali na no na dumating na yung 2028. So baka ang mangyari niyan ma-distract yung mga political leaders natin na nais tumakbo kasi siyempre isipin din ng mga ilan sa mga tatakbo sa 2028 sa mas mga mabababang posisyon, isipin nila, siguro dapat mag-decide na rin ako kung tatakbo ko ngayon at kung sasama ako sa grupo ni Vice President o hindi. So, yun in other words, ano no, mawawala agad sa focus yung ating mga opisyales, mga public officials.